we will no longer file an MR. Option po ng mga LGUs mag-file ng motion for reconsideration. So kung sakali magdedesisyon po ang mga LGUs na mag-file nga po ng MR, this will be done individually by the LGUs. Hindi na maghahain ng motion for reconsideration ang kabuuan ng Metro Manila Council at ang Metropolitan Manila Development Authority sa desisyon ng Supreme Court na nagbabawal sa mga local traffic personnel na mag-issue ng violation ticket sa mga lumalabag na motorista. Paliwanag ni Mayor Francis Zamora, matatagalan kung i-consolidate pa ang lahat ng local government units para sa iisang mosyon na ihahain sa Supreme Court. Kaya minabuti ng Metro Manila Council na kanya-kanya na lang ng paghahain ng mosyon ang mga mayor. Sa 17 LGU sa Metro Manila, merong 3 nagsabi na maghahain sila ng motion for reconsideration. Kasama dito ang Makati, Maynila at Mandaluyong na may kanya-kanyang ordinansa sa trapiko bukod sa nakasaad sa single ticketing system. Ayon naman sa MMDA bilang compliance sa desisyon ng Supreme Court, magde-deputize sila ng mga local traffic enforcers. Provisional deputization lang muna ang gagawin dahil ang aktual na pag-deputize na maniket ay may ibang kwalifikasyon. Ang immediate solution namin ay mag-provisional deputization pero subject later on sa compliance doon sa requirements po para maging full deputization ng traffic enforcers. Ayon sa MMDA, ang kwalifikasyon sa mga deputized personnel na pwedeng maniket dapat nakatungtong ng kahit second year college. Tatapusin ang 72 units ng seminar at training at maipapasa ang exam. Kung ipatutupad dito sa mga lokal na pamahalaan, kakaunti umano ang papasa at mawawalan na ng mga enforcer na manghuhuli sa kalsada. Kung ipatutupad dito sa mga lokal na pamahalaan, kakaunti umano ang papasa at mawawalan na ng enforcer na manghuhuli sa kalsada. We need time to be able to recruit new personnel. Halimbawa, yung mga existing namin na traffic enforcers. Kung isa-isahin ko sila at alamin kung sino dito ang pasok nga sa current criteria, baka marami sa kanila ay hindi mag-qualify. Ang problema natin, katulad sa Pateros alone, ay marami kaming mga job order employees, particularly sa traffic enforcement. So kung strictly i-implement na natin kaagad yan, yung standard requirement, ay maraming hindi madedeputize sa isang local government unit. Ayon sa MMDA, ipatutupad na nila ang provisional deputization sa lalong madaling panahon. Habang sa December 31 ngayong taon, target na makumpleto ang lahat ng requirements sa mga madedeputize na enforcers sa lahat ng LGU sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.